Noong ika-1 ng Agosto 2018, habang tuluyan ng bumabalot ang dilim sa Cixi City sa Zhejiang Province, China, nananatiling matao at masigla ang New Metropolis Shopping District. Maraming tao ang abala sa pamimili at paglalakad upang magpalipas ng oras. Ngunit sa gitna ng karaniwang ingay at kasiyahan ng lugar, biglang nagulantang ang may-ari ng isang arcade sa loob ng shopping center nang makarinig siya ng nakakakilabot na sigaw mula sa bahagi kung saan nakalagay ang mga claw machine. Ang malalakas na paghingi ng tulong ay tumagos sa maingay na paligid at bakas sa mga ito ang matinding takot. Kaya agad siyang tumakbo patungo sa pinagmulan ng mga sigaw nang hindi na nagdadalawang isip. Pagdating niya sa lugar, isang nakapanghihilakbot na eksena ang bumungad sa kanyang harapan. Isang lalaking may babagsik na kilos ang mahigpit na nakasakal sa leeg ng isang dalaga gamit ang isang kamay, habang ang isa naman ay may hawak na kumikislap na kutsilyo na paulit-ulit niyang ginagamit sa pag-atake sa biktima. Pilit mang lumalaban ang dalaga. Halatang nanghihina na siya at walang laban sa lakas ng umaatake na tila nawalan na ng kontrol sa kanyang galit. Agad na sumigaw ang may-ari ng arcade upang makahingi ng tulong at makatawag pansin sa mga taong nasa paligid sa pag-asang mapipigilan ang nagaganap na pag-atake. Dahil dito, mabilis na napalingon ang maraming mamimili at nagtakbuhan sila patungo sa lugar upang alamin kung ano ang nangyayari. Nang mapansin ng salarin na natuklasan na siya at napapalibutan ng mga taong nakatingin sa kanya ng may takot, kaagad niyang binitawan ang biktima, itinulak ito sa sahig habang halos wala ng malay at pagkatapos ay mabilis na tumakas. Ilang minuto lamang matapos ang insidente, nakatanggap na ng emergency report ang lokal na pulisya at agad silang nagpadala ng mga tauhan sa shopping center. Nang dumating ang mga unang investigador sa lugar ng mga claw machine sa New Metropolis, natagpuan nila ang isang batang dalaga na nakahandusay at hindi na gumagalaw sa malamig na sahig. Nakapalibot sa kanya ang dugo na patuloy pang kumakalat at bumabasa sa sahig malapit sa makukulay na makina. Samantala, agad namang nagsagawa ng mga pang-emergency na hakbang ang mga medical personnel upang mailigtas ang kanyang buhay. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang matinding pagsisikap, wala na silang nagawa upang maibalik ang kanyang kondisyon. Masyadong malubha ang kanyang mga sugat at tuluyan siyang binawian ng buhay habang isinusugod sa ospital. Dahil dito, nabalot ng kalungkutan at kaguluhan ang buong lugar ng krimen. Sunod-sunod ang pagdating ng mga sasakyan ng pulisya at ambulansya habang patuloy na umaalingaw-ngaw ang mga sirena sa shopping district. Ang mga saksi na nakakita sa pangyayari ay hindi maitago ang kanilang pagkabigla at ilan sa kanila ay hindi pa rin makapaniwala na nasaksihan nila ang ganoong karahasang naganap sa isang pampublikong lugar na puno ng tao. Ayon sa isang saksi, matao pa rin ang lugar nang mangyari ang insidente. Abala lamang umano ang biktima sa paglalaro ng claw machine nang biglang lumapit ang isang lalaki sa loob lamang ng ilang sandali. Mabilis itong inatake ng dalaga gamit ang kutsilyo, dahilan upang bumagsak ito sa harap ng mga maraming taong nakapaligid sa kanya. Idinagdag pa ng saksi na sinubukan nilang habulin ang salarin kaagad matapos nilang makita ang nangyari. Ngunit masyado itong mabilis at nakatakas sa gitna ng nakakagulong mga tao bago pa nila ito maabutan. Nang gabing iyon, agad na nilagyan ng police line ang lugar upang ilayo ang mga osyosong tao na patuloy na nagtitipon sa paligid. Sa ilalim ng malinaw na ilaw ng shopping center, sinimula ng mga veteranong investigador ang masusing pagsusuri sa bawat detalye ng pinangyarihan. Sa paunang pagsusuri sa katawan ng biktima, natuklasan ang maraming malalalim na sugat sa kanyang leeg at tiyan. Basang-basa rin ng dugo ang kanyang damit pati ang sahig na kanyang kinahihigaan. Kahit sa unang tingin pa lamang, napansin na ng mga forensic expert na ang mga sugat ay sapat upang ikamatay ng isang tao. Lumalabas na ang mga ito ay naidulot ng malalakas at tumpak na saksak na nakatuon sa mga pinakamaselang bahagi ng katawan. Dahil dito, napag-alaman ng mga investigador na ang paraan ng pagpatay ay nagpapakita ng pambihirang antas ng kalupitan na higit pa sa karaniwang mga kaso ng pagpatay na kanilang hinahawakan. Kapansin-pansin din na hindi natagpuan sa lugar ang ginamit na kutsilyo.
Pinaniniwala ang dala ito ng salarin nang siya ay tumakas, isang kilos na nagpapakitang nananatili siyang kalmado at may sapat na pag-iisip upang alisin ang posibleng ebidensya kahit siya ay nasa kritikal na sitwasyon na. Sa kabila nito, nakakuha pa rin ang forensic team ng ilang mahalagang pisikal na ebidensya na maaaring maging susi sa pagtukoy at paghuli sa taong responsable sa krimen. Ang unang mahalagang ebidensyang natagpuan ay ilang maliliit na patak ng dugo na nakabuo ng bahagyang bakas papunta sa labasan ng shopping center. Pinaniniwalaan ng mga investigador na maaaring mga bakas ito ng dugo na hindi sinasadyang naiwan ng salarin habang nagmamadali siyang tumakas mula sa lugar ng krimen. Bukod dito ay may nakita rin silang puting medical mask na may mansya ng dugo sa sahig na hindi kalayuan sa kinaroroonan ng biktima. Posibleng aksidente itong nahulog mula sa salarin habang nakikipagpuno sa biktima o habang nagpapanik at mabilis na tumatakas matapos ang pag-atake. Dahil sa mga ebidensyang ito, lalo na sa mask na may dugo, naging mas optimistiko ang mga pulis na makakakuha sila ng mahalagang impormasyon upang matukoy ang pagkakakilanlan ng salarin. Umaasa silang kung magbibigay ng positibong resulta ang DNA analysis sa mga sample na dugo na nakuha mula rito, mas mapapadali ang pagtunton at pagdakip sa taong responsable sa krimen. Habang masusing sinusuri ng isang pangkat ng mga investigador ang crime scene, agad namang nakipag-ugnayan ang isa pang grupo sa pamunuan ng shopping center upang makuha ang lahat ng datos mula sa mga security camera na nakapwesto sa lugar. Itinuturing nila itong isa sa pinakamahalagang mapag-uunan ng ebidensya dahil maaari nitong maipakita ang buong pangyayari at makatulong sa pagkilala sa salarin. Sa maingat na pagsusuri ng mga kuha ng CCTV na medyo madilim at malabo dahil sa hindi magandang kondisyon ng ilaw ng gabing iyon, natukoy ng mga investigador ang anyo ng isang lalaking nakasuot ng itim na damit at may takip na medical mask ang mukha. Makikita sa video na palihim siyang lumapit sa biktima mula sa likod ng claw machine. Nang ikumpara nila ang oras na nakatala sa kamera sa tinatayang oras ng krimen, eksaktong nagtugma ang mga ito sa 8:58 ng gabi. Ilang segundo lamang bago nagsimulang magtakbuhan ang mga tao matapos marinig ang sigaw ng biktima. Habang mas lalo nilang sinusuri ang kilos ng suspect sa video, napansin nilang kumilos ito ng napakabilis, determinado at walang anumang pag-aatubili. Wala siyang ipinakitang senyales ng pagdadalawang isip o pag-aalinlangan bago isinagawa ang pag-atake. Isa pang mahalagang detalye ang agad na nakatawag pansin sa mga investigador. Pinili ng salarin ang isang sulok ng shopping center na hindi gaanong dinadaanan ng mga tao. Walang malapit na security guard at limitado rin ang saklaw ng ilang surveillance camera. Dahil dito ay napagpasiyahan nilang hindi basta bugso ng damdamin ang naganap na krimen. Sa halip, ipinapakita ng mga pangyayari na maingat at planado ang kanyang mga kilos. Bagamat ilang segundo lamang tumagal ang pag-atake, malinaw na may paghahandang naganap bago ito isinagawa. Ang katotohanang nagawa ng isang tao na lantaran at walang takot na umatake sa isang dalaga sa gitna ng mataong pampublikong lugar ay nagbigay ng maraming katanungan sa mga investigador. Maaaring wala siyang pakialam sa magiging kahihinatnan ng kanyang ginawa o isa siyang taong ganap na nawalan ng awa at konsensya. Posible rin namang may napakalalim siyang personal na dahilan na naging sapat upang isantabi niya ang sariling kaligtasan at gawin ang pagpatay sa kabila ng panganib na mahuli siya sa mismong lugar. Dahil dito, isa sa mga pangunahing teoryang nabuo ng mga investigador ay maaaring may komplikadong relasyon o matinding alitan na namamagitan sa salarin at sa biktima. Pinaghihinalaan nilang may personal na hidwaan o problemang sapat upang itulak ang sospek na gawin ang ganitong matinding krimen. Mas lalo pang tumibay ang teoryang ito nang makitang walang senyales ng pagnanakaw sa pinangyarihan ng krimen. Naiwan ang pitaka, cellphone at iba pang personal na gamit ng biktima nang hindi nagagalaw at dahil dito, napagpasiyahan ng mga investigador na iisa lamang ang layunin ng salarin, ang kitilin ang buhay ng biktima. Nang matapos ang autopsy,
Naglabas ang Forensic Department ng mas detalyadong ulat na nagbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa brutal na pag-atake. Ayon sa mga eksperto, nagtamo ang biktima ng dose-dosenang sunod-sunod na saksak na karamihan na nakatuon sa dalawang pinakamaselang bahagi ng katawan, ang leeg at tiyan. Mas nakakabahala pa rito ang isa nilang natuklasan. Lumalabas na hindi lamang basta nasaksak ang salarin. Matapos maibaon ang kutsilyo, inikot pa umano niya ang talim bago ito bunutin. Dahilan upang lumawak ang mga sugat hanggang sa umabot sa humigit kumulang 1.5 pulgada ang bukana ng ilan sa mga ito. Nagdulot ito ng mas matinding pinsala sa katawan ng biktima. Ayon sa mga forensic expert, ang paraan ng pag-atake ay karaniwang palatandaan ng isang pagpatay na isinasagawa sa matinding galit at emosyon na nagpapahiwatig ng malalim na personal na motibo. Dahil dito at batay sa mga ebidensya, behavioral analysis at forensic findings, napagpasyahan ng pulisya na malaki ang posibilidad na magkakilala ang salarin at biktima at may seryosong alitang nagtulak sa sospek na gawin ang krimen. Ngunit sino nga ba ang biktimang ito at ano ang dahilan ng kanyang malagim na sinapit? Upang masagot ang mga tanong na iyon, agad na nakatuon ang investigasyon sa pagtukoy sa kanyang pagkakakilanlan at mga personal na ugnayan. Gayunpaman, nahirapan ang mga otoridad sa simula dahil wala siyang dalang anumang ID o dokumentong makapagpapatunay kung sino siya. Isang sirang cellphone lamang ang na-recover mula sa kanya. Ngunit matapos itong ma-access ng mga technical expert, natuklasan nila ang maraming missed calls at mensahe mula sa mga kontak na nakasave bilang mama at kuya na kapwa nag-aalala dahil hindi nila siya makontak. Samantala, mabilis din na kumalat sa social media ang balita tungkol sa krimen. Maraming netizen ang nagbahagi ng mga video mula sa pinangyarihan ng insidente at habang lumalawak ang diskusyon tungkol sa pagkakakilanlan ng biktima, may ilang nakapansin na kahawig niya ang isang kilalang content creator sa Douyin na may libu-libong taga-subaybay at madalas magbahagi ng mga dance video. Ang pangalan niya ay Chen Xiaofeng, isang 22 taong gulang na dance instructor para sa mga bata. Bukod sa kanyang trabaho, unti-unti rin siyang nakilala bilang internet personality sa Douyin kung saan mayroon siyang mahigit 400,000 followers. Nang makarating sa mga otoridad ang impormasyong ito mula sa online community, agad nila itong sinuri. Upang makumpirma ang pagkakakilanlan ng biktima, nagpasya ang mga investigador na tawagan ang numerong nakasave bilang mama sa contact list ng cellphone ng dalaga. Pagkasagot ng tawag, isang boses ng babaeng nasa middle age ang narinig sa kabilang linya. Halatang nasa matinding pag-aalala at pagkataranta ito. Ipinaliwanag niyang matagal na niyang hinahanap ang kanyang anak matapos itong mawala ng komunikasyon. Hindi na raw sumasagot sa tawag ang dalaga at wala ring tugon sa mga mensaheng ipinapadala niya dahilan upang lalo siyang mabahala. Nang tanungin ng mga investigador ang tungkol sa mga natatanging katangian ng kanyang anak upang makatulong sa pagkilala rito, tuluyan nang napaiyak ang babae. Halos mabasag ang kanyang boses habang pilit niyang inilalarawan ang bawat detalye tungkol sa kanyang anak. Ayon sa kanya, humigit kumulang 5 talampakan at 5 pulgada ang taas ng kanyang anak at may mahaba itong buhok. Ngunit ang pinakamahalagang detalye ay ang tattoo sa likod nito na naglalarawan ng isang pusa at isang aso, kasama ang 2 pangalan na may espesyal na kahulugan sa kanya. Pagkarinig pa lamang sa paglalarawang iyon, agad nang napatingin ang mga investigador sa isa't isa. Ang detalyeng iyon ay eksaktong tumutugma sa tattoo na nakita at naidokumento ng forensic team sa likod ng biktima habang isinasagawa ang autopsy. Sa puntong iyon, tuluyan nang nakumpirma ang pagkakakilanlan ng dalaga. Matapos ang masusing verifikasyon kasama ang kanyang pamilya, nakumpirma ng pulisya ng biktima ay si Chen Xiaofeng, 22 taong gulang, ipinanganak noong 1996 at lumaki sa Cixi City, Zhejiang Province. Galing siya sa isang maayos at komportableng pamilya kung saan siya ang bunsong anak at madalas ituring na prinsesa ng kanilang tahanan, kasama ang isang nakakatandang kapatid na lalaki.
Ang kanyang mga magulang ay matagumpay na negosyante na nagmamay-ari ng isang matatag na manufacturing business, kaya lumaki siya sa isang buhay na puno ng suporta, pagmamahal at financial stability. Sa kabila ng kanyang privileged background, nananatiling mabait, magalang at madaling pakisamahan si Xiaofeng. Bagamat hindi siya standout sa academic subjects, maaga siyang namukod-tangi sa kanyang hilig sa pagsasayaw at unti-unting nahubog ang pangarap na maging dance instructor. Noong 2015, pagkatapos makapagtapos ng Teachers College major in dance education, bumalik siya sa Chixi at nagtrabaho bilang kindergarten teacher. Dahil sa kagustuhan ng kanyang pamilya na mapadali ang kanyang pagbiyahe, binilahan siya ng mga ito ng 2-bedroom apartment malapit sa kanyang pinagtatrabahuhan, kaya sa edad na 11 ay nagkaroon na siya ng sariling tirahan. Sa kabila ng maayos na trabaho at komportableng buhay, hindi nawala ang kanyang passion sa sayaw, kaya tuwing weekend, nagtuturo siya ng part-time dance classes sa isang children's arts center hanggang sa tuluyang napagtanto niyang ang sayaw ang tunay niyang calling. Noong 2017, matapos ang matagal na pag-iisip, nagbitiw siya sa kindergarten job upang maging full-time dance instructor sa isang private academy. Bagamat tutol ang kanyang mga magulang dahil sa kawalan ng kasiguruhan sa karera, kalaunan ay pumayag din sila dahil sa kanyang determinasyon at patuloy na suporta sa kanyang pangarap. Sa paglipas ng panahon, mas maganda pa kaysa sa inaasahan ng kanyang kita, kaya lalo siyang nagkaroon ng kumpiyansa sa kanyang desisyon. Dahil sa pagbuti ng kanyang kalagayang pinansyal, nagsimula ring matamasa ni Xiaofeng ang ilang kaginhawaan sa buhay. Tinulungan din siya ng kanyang mga magulang na makabili ng isang Mercedes-Benz upang mas maging madali at komportable ang kanyang pagbiyahe araw-araw. Sa edad na 21, si Xiaofeng ay inilarawan bilang isang dalagang kaakit-akit, masigla at madaling pakisamahan. Ayon sa kanyang mga kaibigan, siya ay palakaibigan at masayahin, ngunit pagdating sa pag-ibig ay seryoso at hindi basta-basta pumapasok sa relasyon. Dahil sa kanyang mabait at inosenteng pananaw sa pag-ibig, madali rin siyang nakakuha ng atensyon ng mga lalaking hindi laging may mabuting intensyon. Isang bagay na matagal nang ikinakabahala ng kanyang mga magulang, kaya't madalas nila siyang paalalahanan na maging maingat sa pakikipagrelasyon at huwag basta magtitiwala o magdadala ng kasintahan sa kanilang tahanan. Sa labas ng trabaho ay aktibo rin si Xiaofeng sa social media kung saan regular siyang nagpo-post ng dance routines at daily life content. Dahil dito, nakabuo siya ng malaking following sa Douyin. Humigit kumulang 400,000 followers, 59 videos at mahigit 2.9 million likes. Makikita sa kanyang mga post ang isang dalagang mahilig sa sayaw, video games, stuffed toys at lalo na sa claw machines sa shopping center. Sa edad na 22, nasa rurok na siya ng isang masaya at maayos na yugto ng buhay, kaya't walang sinuman ang mag-aakalang mauuwi ito sa isang malagim na krimen. Matapos makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan, agad na tinutukan ng mga investigador ang posibleng personal na motibo, partikular ang kanyang mga relasyon. Ayon sa pamilya at mga kaibigan, kamakailan lamang ay nakipaghiwalay si Xiaofeng sa kanyang nobyo na may kasaysayan ng marahas na pag-uugali at patuloy pa ring nanggugulo at humahabol sa kanya kahit tapos na ang relasyon. Ang pangalan ng dating nobyo ay Wu Yidong. Ipinanganak siya noong 1991 at 5 taon ang tanda kay Xiaofeng. Lumaki siya sa isang mahirap na pamilya sa isang liblib na lugar sa hilagang bahagi ng China, kung saan ang pangunahing ikinabubuhay ng kanilang pamilya ay pag-aalaga ng mga pukyutan sa rehiyon ng Inner Mongolia. At habang lumalalim ang investigasyon, mas marami pang impormasyon ang nakalap ng pulisya tungkol sa magulong nakaraan ni Yidong. Noong bata pa siya ay madalas umalis ang kanyang mga magulang upang magtrabaho sa malalayong lugar. Dahil dito, iniwan siya sa pangangalaga ng kanyang matandang lola. Ngunit dahil sa edad at kahinaan nito ay hindi nito nagawang gabayan at disiplinahin ng maayos ang apo. Dahil dito ay lumaki si Yidong sa isang kapaligirang kulang sa disiplina at pagmamahal ng pamilya.
Naniniwala ang mga investigador na ang ganitong uri ng pagpapalaki ay maaaring nakaapekto sa paghubog ng kanyang personalidad habang siya ay lumalaki. Habang tumatanda, naging matigas ang kanyang ulo at nasanay na makuha ang kanyang gusto. Hirap siyang tumanggap ng pagtutuwid at bihira siyang sumunod sa payo ng ibang tao. Pagdating naman sa pag-aaral, hindi siya naging masigasig na estudyante. Madalas siyang lumiban sa klase upang makihalubilo sa mga barkadang may masamang impluwensya at nasangkot din sa iba't ibang uri ng paglabag sa disiplina. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga problema sa paaralan, mayroon siyang likas na talino kaya nagawa pa rin niyang makapagtapos ng kolehiyo. Ngunit ayon sa ilang dating guro at kakilala, isa siya sa mga estudyanteng madalas magdulot ng problema at sakit ng ulo sa mga nagtuturo sa kanya. Sa panlabas na anyo, inilarawan siya ng mga nakakakilala bilang isang matangkad at medyo gwapong lalaki. Madali siyang makagawa ng magandang unang impresyon sa mga taong unang nakakakilala sa kanya. Marunong din siyang magsalita at alam kung paano kumbinsihin at mapasunod ang ibang tao gamit ang kanyang mga salita. Ngunit ayon sa mga taong tunay na nakakakilala sa kanya, ibang-iba ang kanyang pagkatao sa likod ng maayos na panlabas na imahe. Sa ilalim ng kanyang kaakit-akit na hitsura at matatamis na salita ay nakatago umano ang isang napakasariling pag-uugali. Madalas niyang unahin ang kanyang sariling kapakanan at mas gusto niyang mamuhay ng komportable nang hindi nagsisikap. Wala rin siyang matatag na trabaho at matapos makapagtapos ng pag-aaral. Sumubok siya ng ilang trabaho ngunit mabilis ding umalis sa mga ito. Sa kalaunan, halos wala na siyang permanenteng pinagkakakitaan at dahil dito, umaasa siya sa perang ipinapadala ng kanyang matatandang magulang mula sa probinsya kahit sila mismo ay nahihirapan din sa buhay. Sa paglipas ng panahon ay naging walang direksyon at paulit-ulit lamang ang kanyang pang-araw-araw na pamumuhay sa lungsod hanggang sa makilala niya si Xiaofeng. Nagkakilala sina Xiaofeng at Wu Yidong bandang 2017 sa kolehiyo, kung saan si Xiaofeng ay estudyante ng sayaw habang si Yidong naman ay mas nakakatandang estudyante na madalas pa ring tumatambay sa campus. Sa kanilang unang pagkikita ay agad na nabighani si Yidong sa mahinhing ugali at inosenteng kagandahan ni Xiaofeng na para sa kanya ay naiiba kumpara sa mga nakilala niya noon. Dahil dito, nagsimula siyang manligaw ng tuloy-tuloy, araw-araw siyang naghihintay sa dormitoryo, sinusundo at ihinahatid si Xiaofeng, bumibili ng pagkain at tumutulong sa gamit at kahit sa mga performance ay lagi siyang nandiyan. Sa loob ng mahigit isang taon, dahil sa kanyang tiyaga at maayos na pananalita, unti-unting nakuha niya ang loob ni Xiaofeng hanggang sa maging sila. Ngunit matapos ang relasyon, unti-unting lumabas ang tunay niyang ugali. Naging mayabang si Yidong at ipinagmamalaki sa iba na naging girlfriend niya ang isang maganda at mayamang internet personality. Habang minsan ay tinutukso pa si Xiaofeng bilang prinsesa na walang karanasan sa hirap. Ang relasyon ay lalo pang naging problematiko nang pilitin ni Yidong na lumipat sa apartment ni Xiaofeng nang walang pahintulot ng kanyang mga magulang na siyang tunay na may-ari ng unit. Sa ilalim ng mga pangakong aalagaan siya, nakumbinsi niya si Xiaofeng. Ngunit ayon sa investigasyon, mas malaki ang motibo niyang magkaroon ng libreng tirahan at mas madaling kontrolin ang kanyang nobya. Mula nang sila ay magsama sa iisang bubong, mabilis na lumala ang sitwasyon. Tumanggi si Yidong na magtrabaho at madalas lamang maglaro o magpahinga habang si Xiaofeng ang bumubuhay sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Kapag hindi niya nabibigyan ng pera ang kasintahan, nagiging marahas umano si Yidong at ilang beses na umabot sa pisikal na pananakit ang kanilang mga pagtatalo. Sa kabila nito, nanatiling tahimik si Xiaofeng at hindi isinumbong sa kanyang pamilya ang tunay na nangyayari kahit pa matagal nang may kutob ang kanyang mga magulang na may problema sa relasyon. Noong huling bahagi ng 2017, napansin nilang nagbago ang kilos at ugali ng kanilang anak. Dahil dito ay nagpasya silang bisitahin siya nang hindi nagpapaalam at pagdating nila sa apartment, nabigla sila sa kanilang nakita.
Nang mabuksan nila ang bintana ng silid, isang hindi pamilyar na lalaki ang lumabas mula sa loob at ang lalaking iyon ay si Yidong. Ayon sa ulat, simpleng bumati lamang ito sa kanila bago bumalik sa loob ng kwarto at ipinagpatuloy ang kanyang pagtulog na tila walang anumang problema. Labis na ikinagulat at ikinagalit ng mga magulang ni Xiaofeng ang sitwasyon at kaagad nilang tinutulan ang relasyon ng kanilang anak sa lalaki. Ngunit sa panahong iyon, buo pa rin ang paniniwala ni Xiaofeng sa kanyang nobyo. Matigas niya itong ipinagtanggol at minsan pa nga ay sinabi sa kanyang pamilya na kung hindi si Yidong ang kanyang mapapangasawa, wala na siyang ibang pakakasalan. Dahil sa matinding pagpupursige ng kanilang anak, napilitan ang kanyang mga magulang na umatras pansamantala at umaasa silang balang araw ay makikita rin ni Xiaofeng ang mga problemang matagal na nilang napapansin. Subalit kabaligtaran ang nangyari. Sa halip na magbago, lalo pang naging dominante at marahas si Yidong at unti-unti niyang sinusubukang kontrolin ang iba't ibang aspeto ng buhay ni Xiaofeng. Sa tuwing maingat siyang magmumungkahi na maganap ng trabaho si Yidong upang magkaroon ng regular na kita, agad itong nauuwi sa galit kung saan sinasabi nitong siya ay minamaliit o iniinsulto ng kanyang nobya. Dahil dito, mas lumala ang kanilang pagtatalo at ang dating maayos na pagsasama ay napalitan ng tuloy-tuloy na tensyon at sigalot. Habang lumalala ang sitwasyon, napunta si Xiaofeng sa isang napakahirap na kalagayan. Kailangan niyang magdagdag ng mga klase para sa kita, ngunit sa pag-uwi ay haharapin naman niya ang pabago-bago at madaling magalit na ugali ng kanyang kasintahan. Dumating ang pinakamabigat na insidente noong madaling araw ng ika-20 ng Hunyo 2018. Nang gabing iyon, muling nagkaroon ng malaking pagtatalo ang magkasintahan tungkol sa pera. Matapos makatulog si Xiaofeng dahil sa pagod, palihim na kinuha ni Yidong ang kanyang cellphone, binuksan niya ang payment application sa Alipay at naglipat umano ng 10,000 yuan o humigit kumulang $1,400 mula sa account ng kanyang nobya papunta sa sarili niyang account. Bandang 4:00 ng madaling araw, nagising si Xiaofeng at napansin niyang nawawala ang malaking halaga ng pera sa kanyang digital wallet. Hindi na niya kinailangang mag-isip pa ng matagal kung sino ang may kagagawa nito. Galit na galit siyang kumprontahin si Yidong at agad na inutusan itong umalis sa kanyang apartment. Ngunit tumanggi ang lalaki at nauwi sa marahas na pagtatalo ang kanilang komprontasyon. Habang tumitindi ang sigawan at tulakan, nasira pa ang pintuan ng silid. Dahil sa takot at matinding pagkabahala, agad na tumawag si Xiaofeng sa kanyang kapatid upang humingi ng tulong. Naging napakalakas ng kanilang alitan kaya napilitan ang kapitbahay na tumawag na rin ng pulisya. Kalaunan, dumating ang mga opisyal upang idokumento ang insidente at mamagitan sa magkabilang panig. Matapos ang seryosong pangyayaring iyon, nagsimula muling suriin ni Xiaofeng ang kanyang relasyon. Unti-unti niyang napagtanto na ang kanyang relasyon ay nagiging dahilan ng kanyang pagdurusa sa halip na kaligayahan. Kaya noong kalagitnaan ng Hulyo 2018, tuluyan niyang tinapos ang kanilang relasyon at opisyal na nakipaghiwalay kay Yidong. Ngunit hindi ito matanggap ng lalaki. Sa halip na respetuhin ang desisyon ni Xiaofeng, paulit-ulit niyang sinubukang makipagbalikan at kumbinsihin itong bumalik sa kanya. Sa parehong panahon, nagsisimula namang sumikat si Xiaofeng sa Douyin. Isa sa kanyang mga kusang na-upload na dance video ay naging viral at nakakuha ng mahigit 1.8 million likes mula sa online community. Habang patuloy na lumalaki ang kanyang kasikatan at nagiging mas maliwanag ang kanyang kinabukasan, may isang tao namang lalong nahihirapang tanggapin na unti-unti nang nawawala sa kanya ang kontrol na dati niyang hawak sa buhay ng dalaga. Sa isang nakakalungkot na kabalintuanan, ang lumalaking kasikatan ni Xiaofeng sa internet ang lalo pang nagpalala sa hidwaan nila ni Yidong. Sa halip na suriin ang sarili at baguhin ang kanyang pag-uugali, naniwala siya na dahil sumisikat na ang kanyang kasintahan, nagsisimula na itong maliitin at iwanan siya. Noong una, tiningnan ni Yidong ang pagiging popular ni Xiaofeng bilang isang pagkakataong kumita ng pera.
Madalas niya itong pilitin na gumawa ng mga advertisement para sa mga clothing brand upang makakuha ng komisyon at dagdag na kita. Ngunit para kay Xiaofeng, ang pagsasayaw ay isang bagay na kanyang minamahal at hindi niya nais na gawing simpleng paraan lamang upang kumita ng pera. Dahil dito, lalo pang dumalas ang kanilang mga pagtatalo hanggang sa tuluyan ng magpasiya si Xiaofeng na wakasan ang kanilang relasyon. Ngunit hindi naging normal ang naging reaksyon ni Yidong sa paghihiwalay. Bilang isang taong sanay na kontrolin ang ibang tao, hindi niya matanggap na iniwan siya ng kanyang kasintahan at dahil dito ay nagsimula siyang gumawa ng iba't ibang paraan upang pilitin si Xiaofeng na makipagbalikan. May mga pagkakataong nagpapadala siya ng mga video kung saan lumuluhod siya at umiiyak habang nagmamakaawang tanggapin siyang muli. Ngunit sa ibang pagkakataon naman, nagpapadala siya ng mga video kung saan sinasaktan niya ang alagang aso na dati nilang inaalagaan upang takutin at gipitin si Xiaofeng. Hindi pa doon nagtapos ang kanyang mga ginagawa. Nalaman din niya kung saan nakaparada ang sasakyan ni Xiaofeng at sinadya niyang sirain ang Mercedes-Benz nito bilang paraan ng pananakot. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling matatag si Xiaofeng sa kanyang desisyon. Iniwasan niya si Yidong, hinarangan ang lahat ng paraan ng pagkikipag-ugnayan nito at ipinaalam sa kanyang pamilya na tuluyan na silang nagiwalay upang makahingi siya ng tulong kung kinakailangan. Paulit-ulit naman siyang binalaan ng kanyang mga magulang at kapatid tungkol sa panganib na maaaring idulot ni Yidong. Pinayuhan pa nila siyang magsumbong sa pulisya, ngunit sa panahong iyon, hindi pa rin niya lubos na nakikita kung gaano kalaki ang banta ng kanyang dating kasintahan. Inakala niyang kapag lumipas ang ilang panahon nang wala silang komunikasyon ay kusa ring titigil at mawawala ang galit nito. Samantala, mabilis namang nakuha ng mga investigador ang mga impormasyong ito mula sa pamilya at mga kaibigan ng biktima. Dahil dito, agad na naging pangunahing suspect si Yidong sa kanilang investigasyon. Kaagad na nagpadala ang pulisya ng ilang grupo upang hanapin at arestuhin siya sa lalong madaling panahon. Isang pangkat ang nagtungo sa kanyang tirahan ngunit wala siya roon at walang makapagsasabi kung nasaan siya. Samantala, nakatuon naman ang isa pang grupo sa pagsusuri ng mga traffic camera na nakapwesto sa mga kalsadang malapit sa pinangyarihan ng krimen. Hindi nagtagal, lumabas ang mga resulta na eksaktong tumugma sa unang hinala ng mga investigador. Malinaw na nakita sa mga kuha ng kamera na nang umalis si Xiaofeng sa kanyang pinagtatrabahuhan sakay ng sasakyan ng isang kasamahan, may isang sasakyan ding sumunod sa kanila. Nang masuri ang plaka nito ay lumabas na nakarehistro ito sa pangalan ni Yidong. Dahil dito, lalo pang tumibay ang paniniwala ng pulisya na sinundan niya ang biktima mula sa trabaho at naghintay lamang ng tamang pagkakataon upang isagawa ang kanyang plano. At habang abala ang mga otoridad sa malawakang paghahanap, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Noong 2 ng Agosto 2018, kusang loob na sumuko si Yidong sa himpilan ng pulisya sa Cixi City. Pumasok siya sa estasyon na mukhang pagod at walang mabasang emosyon sa mukha at hindi na kinailangan ng mahabang interogasyon dahil agad niyang inamin ang lahat ng kanyang ginawa. Mabilis naman na kumalat ang balita tungkol sa kanyang pagsuko at ikinagulat maging ng mga veteranong investigador ang bilis ng pag-usad ng kaso. Isang kasong inaasahang magiging mahaba at komplikado ay nabigyan ng malinaw na direksyon sa loob lamang ng wala pang isang araw matapos ang krimen. Gayunpaman, kahit naaresto na ang suspect, ipinagpatuloy pa rin ng mga otoridad ang masusing pagkolekta ng ebidensya upang matiyak na walang mahalagang detalye ang makakaligtaan sa mga susunod na legal na proseso. Sa isinagawang paghahalughog sa tirahan ni Yidong, na-recover nila ang isang matalim na kutsilyong may kahoy na hawakan na humigit kumulang 8 pulgada ang haba na pinaniniwalaang ginamit sa krimen at may bakas pa ng tuyong dugo na tumutugma sa biktima. Bukod dito, nang suriin ang cellphone ni Yidong ay natuklasan ng mga investigador na paulit-ulit niyang tinatawagan at tinetext si Xiaofeng noong araw ng insidente, ngunit wala siyang natanggap na anumang tugon. Isa sa pinakamahalagang ebidensyang nakita nila ay isang mensaheng hindi na ipadala at nakatala pa rin sa kanyang telepono.
Nakasaad dito ang pananakot na mensahe. Kung hindi ka babalik sa akin, sabay tayong mamamatay. Para sa mga investigador, malinaw itong nagpapakita na matagal nang nabubuo ang motibo sa likod ng krimen. Nakakuha rin ang pulisya ng mahalagang pahayag mula sa kasamahan ni Xiaofeng na naghatid sa kanya noong gabi ng insidente. Ayon sa saksi, nag-overtime si Xiaofeng sa trabaho noong araw na iyon kaya nakisabay siya pauwi. Ngunit habang sila ay nasa biyahe, napansin niya ang claw machine sa New Metropolis Shopping Center at nagpasya siyang bumaba muna roon upang maglaro sandali. Nagparada ang kanyang kaibigan sa medyo malayong bahagi ng lugar upang maghintay at dahil dito, hindi nito nakita ang mismong pag-atake. Nang marinig na lamang niya ang mga sigawan at tumakbo patungo sa pinangyarihan, huli na ang lahat. Ang detalyeng ito ay tumugma rin sa naging pahayag ni Yidong. Inamin niya na matagal siyang naghintay malapit sa pinagtatrabahuhan ni Xiaofeng. Sinabi pa niya na kung ang ina ng dalaga ang sumundo rito noong araw na iyon, malamang ay hindi niya naisagawa ang kanyang plano dahil naghihintay lamang siya ng pagkakataong makita itong mag-isa. Lumabas sa investigasyon na sa mga nakaraang buwan, karaniwang sinusundo ng ina si Xiaofeng matapos ang trabaho. Ngunit noong ika-1 ng Agosto, naging abala ito kaya napilitang makisabay na lamang ang dalaga sa kanyang kaibigan. Ang simpleng pagkakataong iyon ang naging daan upang maisakatuparan ng salarin ang kanyang plano. Batay sa lahat ng ebidensyang nakalap at sa pag-amin mismo ni Yidong, unti-unting nabuo ang kabuang larawan ng kaso kung saan napagpasyahan ng mga investigador na isa itong pagpatay na nag-ugat sa personal at romantikong alitan. Dahil sa matinding galit at hindi matanggap na paghiwalay, pinili ni Yidong na kitilin ang buhay ng kanyang dating kasintahan. Lumitaw rin ang malinaw na indikasyon ng pagpaplano dahil naganda siya ng kutsilyo, nagsuot ng mask upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan at sinundan ang biktima mula sa trabaho hanggang sa dumating sa isang pagkakataong mag-isa ito. Ayon pa sa kanyang salaysay, may plano na rin siyang sumuko matapos ang krimen dahil alam niyang mahihirapan siyang makatakas sa dami ng saksi at surveillance camera sa lugar. Kaya kusa siyang sumuko sa pag-asang mabibigyan ito ng konsiderasyon sa kanyang parusa. Sa loob ng 2 linggo, natapos sa mga otoridad ang investigasyon at nakumpleto ang kinakailangang ebidensya para sa pagsasampa ng kaso. Noong ika-28 ng Enero 2019, formal na kinasuhan ng Ningbo Municipal People's Procuratorate si Yidong ng intentional homicide at intentional destruction of property. At agad na inilipat ang kaso sa Ningbo Intermediate People's Court para sa paglilitis. Dahil sa tindi ng krimen at matinding atensyon ng publiko, mabilis na naisalang ang kaso sa bukas na pagdinig. Noong ika-30 ng Mayo 2019, isinagawa ang unang paglilitis sa Ningbo Intermediate People's Court na dinaluhan ng daan-daang tao na sabik na masaksihan ang hatol sa kaso. Inakusahan si Yidong ng pagpatay sa kanyang dating kasintahan dahil sa alitang may kaugnayan sa kanilang relasyon at isinaalang-alang din ng hukuman ang matinding kalupitan ng krimen at ang takot na idinulot nito sa publiko. Sa buong paglilitis, madalas siyang nakayuko at nakahawak sa kanyang ulo at nang bigyan ng pagkakataong magsalita ay hindi niya itinanggi ang kanyang pagkakasala. Sa halip, humiling siya ng mas magaan na parusa. Iginiit na kusang loob siyang sumuko at umamin na ginamit din ang kanyang abogado bilang pangunahing argumento upang mapagaan ang sentensya. Gayunpaman, mariing tinutulan ito ng prosekusyon na nagsabing ang krimen ay malinaw na pinagplanuhan, isinagawa ng may matinding kalupitan at nagdulot ng hindi maibabalik na pinsala sa biktima at sa kanyang pamilya. Kaya iginiit nila ang pinakamabigat na kaparusahan bilang babala. Matapos ang pagdinig, napatunayang nagkasala si Yidong sa kasong pagpatay at hinatulan ng kamatayan kasama ang pag-alis ng kanyang mga karapatang pampulitika. Kalaunan, siya ay umapila sa Zhejiang Provincial Higher People's Court upang mapalitan ng habang buhay na pagkakakulong ang sentensya. Ngunit noong Disyembre 2019 ay ibinasura ang kanyang apela at pinagtibay ang hatol na kamatayan.
Sa huli ay nagtapos ang kaso sa pinakamabigat na parusa para sa salarin, ngunit nananatili ang epekto ng trahedya sa publiko. Sa mahabang panahon, ang sinapit ni Xiaofeng ay naging paalala tungkol sa panganib ng karahasan sa loob ng relasyon at sa delikadong dulot ng obsesyon at selos, pati na rin sa kahalagahan ng pagkilala sa mga babalang senyales ng mapanirang relasyon. Kasabay nito, nagsilbi rin itong babala lalo na sa mga kabataan na huwag isugal ang sariling kaligtasan para sa pag-ibig. Dahil walang uri ng pagmamahal ang dapat humantong sa pagkawala ng sariling buhay at seguridad.